One word po para sa ating pagninilay. Misyon. Ang salitang misyon ay hango sa Latin na salita mittere, na ang ibig sabihin ay sent, pinapadala. Bilang isang pare, ito po yung mga naging assignments ko. Yung una kong assignment ay sa isang parokya na ang patrono ay si St. James the Greater, martir. Isa po itong town na mayroon siyang mga inland. Ako yung pumupunta usually sa mga upstream. Yung next assignment ko, ang patrono si St. John the Baptist. Ito po ay isang isla, Homonhon Island. That time, si Father Knox, siya yung neighbor ko na island. Sa isla din siya naka-assign, Manicani Island. Ito ay mayroong 8 barangays, 8 kapilya, yung 6 accessible by land, yung 2 by sea. Pero pag amihan na, 7 accessible by land, isa na lang yung by sea. Kasi yung isa, hindi na napupunta ng pump boat kasi masyado nang maalon. So I have to walk for 2 hours to get there. Itong barangay na ito, itong islang ito, mayroon pong, siguro by that time, mayroong 3 mining companies. Si Father Knox mayroong isa. Ibig po sabihin yan, mas lamang ako sa problema. 3 irresponsible mining companies. Next assignment ko, I was sent to Bikutan, our Mother of Perpetual Help. Before pandemic, nakauwi ako. Na-assign na naman ako doon sa amin ng 2 parokya. Makikita niyo ang mga kaparian, we move from one place to another sa aming misyon. Kwento ko to sa inyo dahil ang pagmimisyon naman po ay hindi lang para sa kaparian. Pinapaalala sa atin today na ang buhay Kristiyano po ay buhay misyonaryo. Lahat po tayo ay bahagi. Hindi lang kaming kaparian, mga madre, hindi po. At 2 tanong po, siguro ang dapat nating itanong sa ating sarili. Ano o sino? Ano ang mensahe o sino ang mensahe? Tapos saan? Sa ating ebanghelyo today, ating narinig ang 2 buntis na babae, si Mama Mary at si Elizabeth. Ang sumasagot sa tanong na ano ay si Mama Mary. Mary visits Elizabeth. Dala-dala niya si Jesus. Buntis na siya that time eh. By this, we are told na ang mensahe po na dala-dala dapat natin ay isa lang. Si Jesus lang po. Kaming kaparian, kahit saan kami mapunta, iisa lang ang dala-dalang mensahe. Si Jesus, ang ating Panginoon. So, sino? Ano? Si Jesus. In fact, yan ang mensahe ng Kapaskuhan, di ba? Ang Diyos nagpakatao at ang pangalan niya ay si Jesus. Pangalawa, saan? Well, itong tanong naman na ito ay sinasagot ni Elizabeth. Saan? Alam niyo po, si Elizabeth ay, well, ang kanyang pagbubuntis ay hindi po ordinary. Extraordinary, complicated. Just imagine, let's say, 100 years old ka na, tapos buntis ka. Mahirap yun. Diba? Gusto nyo ng ganon? Mahirap po yun. Mahirap ang kalagayan niya. So, Mary visits Elizabeth. Dinalaw niya ang isang taong
mahirap ang kalagayan. So saan tayo pinapadala o kanino? Simple po, sa mga taong naghihirap. Lalo na si Elizabeth dahil that time ang society noon was patriarchal. Ibig ko pong sabihin pag patriarchal, si Zachariah ay talagang lalabas para magtrabaho. So mag-isa lang siyang maiiwan sa bahay. Kaya pumunta si Mama Mary. Siguro ginawa ni Mama Mary ay magsaing, maglaba, yung mga gawain sa bahay na simple. Siyempre, pag 100 ka na tapos buntis ka, hindi mo naman magagawa yun. Ang maglaba, ang magsaing. Kaya si Mama Mary ay pumunta. We must do our mission or go to the needy. Ang mensahe po ay isa, si Jesus. Ngayong araw, pinapaalalahanan tayo ni Mama Mary bilang Kristiyano na tayo po ay bahagi sa misyong ito. Bahagi sa misyong ito. Papaano? Simple lang po. Well, sa aming kaparehan iba, kasi kami palipat-lipat. Sa inyo naman iba. Siguro bilang isang magulang, ang hubugin ang mga bata na magkaroon ng takot sa Diyos ay isang malaking bagay na. Malaki po ang pagkakaiba ng batang may takot sa Diyos at walang takot sa Diyos. Dahil ang batang may takot sa Diyos ay susunod na susunod sa magulang. Pero yung batang walang takot sa Diyos, nako, Diyos nga di sinusunod. Magulang pa kaya. Diba? Simple lang. Bilang usang office mate, ang magtrabaho ng matapat. At bilang anak, siguro, ang sumunod sa magulang at makinig palagi. Little things. Sa pamamagitan nito, maibabahagi natin si Jesus sa ating buhay. Gaya ng ginawa ni Mama Mary. Gaya ng ginawa ni Mama Mary. Siguro kung mayroon man tayong tanong na dapat baunin sa ating pagninilay ngayon ay ito. Kumusta po kayo sa inyong misyon? Kumusta po tayo sa ating misyon, sa ating pagbabahagi kay Jesus?